Natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan habang nakikinig kayo. So ito yung ipinahayag ni Jesus sa kanyang pagpasok sa sinagoga, sa kanyang sariling bayan na nilakihan sa Nazareth, Galilea. Ay pinamanig niya ang mga isinulat at ipinahayag ni Propeta Isaias. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugod niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y nakakakita, upang bigyang kaluwagan ng mga sinisingil at ipinapahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. So, ito ay mga salitang ipinahayag ni Propeta Isaias. Ang nagpapaanyaya sa atin, una, na sa ating pagkilos bilang mga lingkod ng Diyos, bilang kabahagi ng kanyang ministeryo, huwag natin kalimutan na yung kahalagahan na mga sinusuko. Hindi ito personal crusade. Pag sinabi natin personal crusade, ito'y sarili mong pagkilos, inisyatibo. Pero pag sinabi mo ito ay pagkilos na simbahan, ito ay may bahagi ng pagsusuko. So, isinusuko ka. Pagkakataon na huwag natin kalimutan, sinusuko tayo ng Diyos. Kaya nga sa mga organisasyong pangsimbahan, may bahagi ng pagsusuko. Yung ikaw ay itinatalaga. Ano nga naman uri ng organisasyong pangsimbahan. Or else, ay sabi nga natin ay sarili mong pagkilos. Kaya nga may linya na gumagalaw kapag sinabi natin na ikaw ay isinusuko. At maging maliwanag natin, hindi ka na parito gawa ng sarili mong pagkilos. Ikaw ay narito sapagkat ikaw ay isinuko ng Diyos. May kaakibat ito karangalan at responsibilidad. Na hindi ka nariyan, gawa lamang ng gusto mo. Kaya ka nariyan, gusto mo. Pero hindi lamang gawa ng gusto mo. Isinuko ka ng Diyos. Bahagi o yun na huwag natin kalimutan. Kaya napakahalaga yung bahagi na yan ng pagkilos na ipinamamanig. Hindi naman nahulugan na hindi ka na pwedeng kumilos, na hindi ka isinusuko. Kaya lang, wala kang patong, wala kang pagkabasa sa sarili mo,
magtugon. Pwede mong gawin yun. Wala masyadong restriction, wala rin masyadong pagtugon. Kaya lang, hindi maliwanag kung ikaw nga talaga ay isinugo ng Diyos. Kasi walang maliwanag na makikita natin na linya ng pagkilos. Pangalawa, ay pinahagi dito ang ilang mga tawagin natin ay mga pagliligtas ng Diyos. Paanyaya natin na tulad halimbawa na pangangaral sa mga duka para sa makalaya ang mga bihag, ang bulag ay makakakita, ang mga sinisigil ay magkaroon ng kaluwagan, at ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon general na makita ko natin. Pero ibig sabihin, makita yung pagliligtas ng Diyos, yung pagkaahon mula sa pagkalugmok, yung kung tawagin natin ay kalayaan, pagkawala sa mga tanikala ng anumang uri ng kahirapan at nagpapahirap. Ang tawag na natin dito ay salvific, nagliligtas. Mag-ingat din tayo sapagkat may mga pagkakataon na may mga bagay, kaisipan, tao, na kuminsan hindi natin namamalayan natin ay kapag hindi natin napapansin natin na hindi yung liberating, kundi ay nais ka na ikaw ay maging dependent. Ang tawagin na po natin ay kuminsan ay panatilihin kang hindi umunlad. Bahagi yun na huwag natin kalimutan. Katulad na ng halimbawa ng gambling, hindi ka umunlad yun, kapag ikaw ay nalulun, sa gambling, bagaman sinasabi nga na yayaman ka rito, pero may mga bagay na kung saan ay makikita natin na ikaw ay magiging alipin. Yung ang pagkapahayag na yun sa ay nagpapalaya, hindi nag-aalin. Kaya dapat din maging aware tayo sa mga bagay na tutusin po ay kumikilos at mga kaisipan ay ideolohiya o karunungan na baka yun ang makuha natin ay baka lalo lang tayong mahulog sa kumunoy ng kahirapan. Pangatlo ay yung katuparan, yung pagkilala sa katuparan na ito ay pagkilos ng Diyos. Kaya nga sa mga nakalipas na mga pagnilay, nakita natin yung paanyaya natin, makita natin yung pagkilos ng Diyos, yung kaganapan ng pagkilos ng Diyos. Na bahagi ko rin yung kahapon na kung tutusin,
pwedeng walang Diyos. No? Nakuha ko ito. Pero wala sa picture ang Diyos. No? Tayong mga Pilipino, tayo ay religyoso, kaya palagi natin sinasama ang Diyos. No? Pero maging aware din tayo na may mga tao katulad halimbawa naman nakuha ko ito, bakit? Swerte. No? Out of luck. So hindi gawa ng Diyos. No? Kundi swerte. No? Kuminsan, kaakibat din, nakasama ang Diyos, kaya ako sinuwerte. No? Kaya lang, gawa ng aking pananampalataya sa Diyos, kaya lang, ano yun contradiction in terms. Bakit contradiction in terms? Kasi pag sinabi mong swerte, no? Hindi plano. Kaya we have to choose our words na may tunay na pag-iisip. Kasi kung sinabi mong swerte, no? Nagkataon lang. Pero pag sinabi mong ang Diyos, hindi nagkataon lang. Gusto talaga ng Diyos natin, magkaroon ka niyan. No? Hindi ito tawagin natin ay accident. No? Ito ay plano. No? Ipinagkakaloob ng Diyos. No? Yan ang mahalaga. No? Sabi na natin, no? Hinirang ako ng Diyos. Hinirang ako ng Diyos. Hindi yung ay nagpasabog ang Diyos, nagkataon na tinamaan lang ako, accidentally. Hindi. No? Hindi ganoon yung pagkilos ng ating pananampalataya. Kaya ito'y natanggap ko sapagkat ginusto ng Diyos na makita ko yung pagpapala na ito. No? Maliwanag ginawa natin, kumikilos ang Diyos. Hindi ka lamang pinagkatakunan. No? Hindi ka lang aksidente. No? Plano pa ng Diyos. Kaya yun naman yung hamon na kung sa ating makita natin. No? Na masabi natin na nagkaroon ng kaganapan ang bahagi ito ng kasulatan habang tayo ay nakikinig. Kaya din po maganda rin every night bago tayo matulog. Kaya rin natin, tanong din natin sa ating sarili, nakita ko kaganapan na pagkilos ng Diyos sa buhay ko, sa buong maghapon na ito. Para araw-araw, pwede natin masabi natin, talagang yung banal na kasulatan ay nagiging bahagi ng ating buhay sa araw na ito. Father, siguro kapag sabihin natin, Father, wala akong nakita na kaganapan na nangyari sa daigdig na ito. Well, kung wala kang nakita, wala kang nakita. Pero yung aking hamon ay subukan mo tingnan kung mayroong nagaganap na pagganap sa pagkilos ng Diyos sa buhay mo sa araw na ito.